Hi guys! Kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Kitchen and Craft by Maggie. Ngayong araw po guys ay mag-share ako sa inyo itong aking matagal ko na talaga itong ginagawa sa noon pa yan nung nasa Pilipinas pa ako. So gusto ko lang siyang ibahagi sa inyo kasi ito talaga ginawa ko talaga itong business kahit nagtatrabaho ako sa mall, nung nandun pa ako sa Pilipinas, nagtatrabaho ako sa mall, ito po yung ginagawa kong business. Binebenta ko ito sa aking mga kasamahan sa trabaho at sa mga kapitbahay ko, sa mga kapitbahay namin doon sa Pilipinas. Ito yung ginagawa ko talaga guys. So, isi-share ko sa inyo kasi ito talaga ay matagal ko na talaga tong, kumbaga ito na yung pinaka-secret ingredients ko or pinaka-secreto ko na paggawa ng tocino na sobrang sarap talaga siya. Kaya isi-share ko rin sa inyo para ito ay pwede siyang pangnegosyo talaga guys. Kasi sa kailangan natin maging practical ngayong sa panahon ngayon kasi nga crisis kasi ngayon, so kailangan magbenta tayo ng kung anong dapat nating pwedeng ibenta para magkaroon tayo ng konting pera, makaipon, pantawid gutom sa ating pang-araw-araw. Kaya noong guys, alam nyo, nung nasa Pilipinas pa lang ako, ito na yung aking ginagawang pang-business. So, maliit pa yung mga anak ko sa Pilipinas. Nagtatrabaho ako sa mall. Hindi ko na babanggitin yung mall na yun na pinakasikat na mall sa Pilipinas. So, nagtrabaho ako bilang sales lady doon. So, ang ginagawa ko, kasi maliit lang ang sweldo ko nung time na yun, ang ginagawa ko, rumaraket ako. Nagbibenta ako ng mga pork tocino, chicken tocino, longganisa, at kung ano-ano ang mga binibenta ko nung time na yun, nung nagtatrabaho ako sa mall. Inaalok ko yan sa mga kasamahan ko. So, nagustuhan naman nila yung aking ginagawang pork tocino or kahit anong binibenta ko na mga pang-ulam. Kasi nga, 'di ba, pag nagtatrabaho tayo, kailangan natin magbaon. So, pwede siyang pangbaon sa trabaho or minsan sa school, sa mga bata. Kaya ito, ginawa ko ito guys para i-share sa inyo ang mga kung paano ako gumawa ng pork tocino noong time na nandun pa ako sa Pilipinas. Ito talaga yung aking business nung time na yon. So, pangtawid, pangdagdag income ko na rin yon dahil nung time na yon ay single mom ako. So, ito ginagawa ko, pangbenta ko talaga to sa mga kasamahan ko sa trabaho. At hindi lang sa mga kasamahan ko sa trabaho, sa mga kapitbahay na inuupahan ko na bahay na room. So nag-aalok ako doon guys, inaalok ko sa kanila. So natutuwa naman ako kasi kahit papano ay bumibili sila at saka nagustuhan nila itong aking ingredients. So I hope na mag-enjoy kayo dito sa aking pork tocino na i-share sa inyo. At pwede siyang pang negosyo talaga guys. So salamat keep in watching guys sa aking mga video na i-share dito ngayon. At lahat po ng exact ingredients guys ay makikita nyo yan sa aking description box. Nandun lahat yan at i-check nyo lang po yan doon. Tapos yung mga procedure po guys, kung paano ko siya ginawa, tingnan nyo na lang po dito sa aking video. So yan lang po guys and happy cooking and I hope nag-enjoy kayong lahat sa aking pagtuturo. Okay guys, ito yung aking mga ingredients na gagamitin kung paano gumawa ng pangnegosyo nyo na homemade tocino. So first, meron tayo ditong pork. Ni-slice ko na siya ng medyo manipis-nipis. At ang pinili ko na pork ay yung medyo may halo siyang taba kasi yan din minsan ang nagpapasarap sa ating pork pag hinaluan natin ng konting taba. So, lahat ng ingredients guys ay makikita nyo yan sa aking description box at i-check nyo na lang doon yung aking yung mga exact ingredients niya. So, ito ay pork. Next ay tomato sauce or tomato ketchup
Or kung meron kayong banana ketchup, pwede rin. Pero wala kasi akong makita dito na banana ketchup, kaya ito na lang ang ginagamit ko ay yung ketchup, yung tomato ketchup. Yan. At ito yung hindi ako gagamit ng food coloring guys. So ito na lang ang gagamitin ko para medyo may kulay yung ating tocino. Next guys ay brown sugar. Next ay garlic. Chinap ko na po siya ng medyo maliliit na guys. So pinong-pino yung pagka-chop natin. Soy sauce. Dark soy sauce ang gagamitin ko guys. Salt, iodized salt or kahit anong salt ang gagamitin nyo, pwede rin. Ayan, meron tayo dito pepper powder. And then, ito yung nagpapasarap sa ating tocino guys. Ito ay yung homemade ko na pineapple. So, next time ay papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng homemade na pineapple. So, mas masarap kasi yung homemade na pineapple juice ang ilalagay natin, or kung wala kayong available na homemade or hindi kayo makagawa ng homemade na pineapple juice, pwede rin kayong bumili sa mga supermarket. So, kaya lang ito kasi meron akong nabili kasi na pineapple na last na grocery ako. So, ito yung gagamitin ko. Ginawa ko na lang siya na pineapple juice. Kasi favorite namin yung pineapple juice dito sa bahay. So, ayan, meron tayong pineapple juice. Ito yung, take note guys, ito po yung ang nagpapasarap sa ating tocino. So, ayan, umpisahan na natin yung ating paghahalo ng mga ingredients. So, ngayon, ang una natin gagawin ay lagyan ko muna siya ng salt. Gamit ako ng gloves, guys. Ayan, lagay lang natin to. Yung ating pepper powder. Yung ating garlic. Mas masarap kasi guys pag marami siyang garlic. Kaya ako, yun ang ginagawa ko talaga. Maraming garlic ang nilalagay ko. And then, yung ating brown sugar. Next, yung ating soy sauce. And then, itong ating ketchup. And then, ito yung ating last ay yung ating pineapple juice. Yan. Ihalo lang natin lahat, guys. So, naglagay ako ng gloves kasi kakamayin ko siya, guys. Kasi mas maganda kasi, guys, pag kinamay natin yung paghahalo kasi para ma-mix natin ng mabuti yung ating tocino. Yan, ganyan lang po yung paghalo natin. So, makikita nyo nag-color yung ating tocino dahil sa ginamit ko na ketchup. Yan, ganyan lang guys. So, ayan, i-marinate ko siya ito ng mga 48 hours bago ko siya ilalagay sa
plastic para ready na ninyo siya ibebenta. So, ayan, hayaan ko lang muna ito guys dito sa aking malaking bowl at ilalagay ko sa refrigerator. And then, after ko mailagay sa refrigerator, saka ko sa ilalagay sa plastic. So, ready na ninyo siyang ibenta. Mas masarap guys kapag yung tocino natin ay matagal siyang na-marinate. At lalo na pag nilagay na sa freezer, doon siya lumalabas yung lasa ng ating tocino. So, hahayaan ko muna ito guys sa ref. Ilalagay ko muna sa ref ng mga 48 hours at saka ko siya ilalagay sa aking lagayan. So, ayan, ire-ref na natin siya guys. Tinakpan ko na siya ng plastic. Okay guys, ito na, after 48 hours, ito na yung ating tocino. Homemade pork tocino. So, pwede na natin siyang ilipat sa lagayan. Ayan, tinanggal natin yung plastic. Ngayon guys, mayroon akong ipapakita muna sa inyo dito. Set aside muna natin tong ating tocino. Dito natin ilalagay yung ating pork tocino. Ang tawag dito guys ay vacuum bag. In-order ko ito sa internet guys. Matagal na to sa akin kasi last year pa to eh. Pag naglagay ako ng frozen sa refrigerator namin, ito yung ginagamit ko. French kasi ang nakasulat, kaya ano ko na lang siya, nilagyan ko na lang siya dito ng. Pero ano to guys, sa vacuum bag. Hindi lang ako sure kung meron dito sa mga supermarket. Pero sa internet ko sa in-order kasi wala akong nakita dito sa mga market na supermarket namin dito. Ayan, 10 peraso na maliit, may malaki, yan. So, yan. Kaya dito natin sa ilalagay guys. Hindi, discrimination po guys, hindi po ito sponsor. Pinapakita ko lang sa inyo kung saan natin ilalagay yung ating tocino. So, buksan natin to. Ayan, meron siyang, ito yung parang pump niya guys. Para matanggal yung hangin. Meron siyang maliliit na, so meron din siyang malalaki. Ang gagawin natin ay sa malaki natin siya, sa maliit natin ilalagay. Ito. So, tama lang yan siya dito. Ayan. I-mix muna natin uli yung ating pork tocino. Masarap na to guys kasi umabot na siya ng 48 hours na nakamarinate sa ref. So ngayon naman, ilalagay na natin sa lagayan at pwede na natin siyang ilagay sa freezer. Tapos, pwede na ninyong siyang ibenta na rin pag natapos nyo na rin siya o nailagay nyo na rin sa dito sa bag. Pero mas masarap kasi guys ang tocino pag nilagay mo na sa ref, matagal siyang mag-stock sa ref ba, sa freezer. So mas masarap siya kasi ma-absorb yung kanyang ang meat sa loob ng yung sauce sa loob ng meats. Yun. Tentahin nyo na lang guys kung mayroon po kayong kiluhan. Kiluhin nyo na lang kung ilang kilo yan. Tapos,
bahala na kayo kung magkano yung ibenta nyo. Itong steps lang na pinapakita ko sa inyo ay kung paano gumawa ng pork tocino. So ito pang ano lang namin, pag if ever lang naman na tinamad na ako magluto ba kasi ngayon busy na kasi kami. So ito lang muna ang gagawin ko. So lagyan natin ng konting sauce sa loob. Ayan, nakaganyan na po siya guys. Ikalat natin dito ng so nakaganyan na siya, 'di ba? So i-close natin yung kanyang zipper, o yung kanyang lock. I-close nyo mabuti guys ha, kasi para pag binacuum nyo po o gamit itong pump niya, hindi siya ayan. So kung may makita kayo dito guys, di ba itong may blue dito na parang mabilog, itapat ko dito yung aking pump. At saka ko siya. So ngayon guys, ito na yung ating pork tocino. Ito na yung aking ginawa na homemade pork tocino. Ayan. So hindi natin siya na i-pump ng mabuti kasi nasira yung ating pang-pump dito. So kailangan sana ma-press ito siya ng mabuti. Kaya lang hindi na ito gumagana. So kailangan siyang palitan. So bibili na lang ako ng panibago. Kaya ayan, sana nag-enjoy kayo sa aking kung paano gumawa at ng homemade pork tocino na pwede pang negosyo. So I hope nag-enjoy kayo. Thank you so much sa inyong lahat, sa lagi ninyong pagpanonood ng aking mga videos. And thank you din sa mga nag-subscribe sa akin. And God bless po sa inyong lahat. Sana po patuloy nyo po akong panoorin yung aking mga video. And yan lang po ang aking ma-share sa inyo ngayong araw na to. And thank you so much and God bless po. Bye-bye po.